Simpleng ulam nga lang din pala ang lulutuin natin ngayong araw. Hindi nga pala ito kompleto sa mga ricados at maraming kulang, pero ayos lang yan, pasasarapin na lang natin. Hi guys, ngayong araw nga, kanina medyo nag-iisip ako kung ano na naman ang lulutuin ko ngayong araw. Ang hirap kasi mag-isip ng uulamin, lalo't pagod na pagod ka na galing sa trabaho. Buti na nga lang talaga meron pang repolyo dito sa loob ng rep at ilang araw na nga din pala itong naka-stack. Tapos pagkababa ko nga pala ng service namin kanina ay dumaan na nga rin pala ako saglit doon sa gulayan para bumili ng mga ibang gulay. Medyo matagal na nga rin pala itong atay ng manok doon sa loob ng freezer. Kaya naman ang gagawin ko muna dito ay ibababad ko. Minsan kasi kapag bumibili ako at tinamad ako magluto ay nilalagay ko na nga lang sa loob ng freezer para sa susunod na araw na lang lulutuin. Minsan kasi kapag pagod na talaga yung buong katawan ko ay gusto ko na nga lang magpahinga. Nakakapagod naman kasi talaga magtrabaho at dire-diretso pa ang pasok mo at hindi ka pa nagdi-day off. Sayang naman kasi yung araw kapag ipapahinga mo lang tapos wala ka namang gagawin. Kaya naman pumasok na lang sa trabaho at hindi ka pa maboboring. Ganun talaga siguro kapag OFW ka, manghihinayang ka sa araw, lalo't bayad naman. Kaya habang may trabaho tayo, samantalahin natin hanggat tayo makapag-ipon. Kapag medyo malaki na yung maiipon natin ay pwede na tayo mag-for good doon sa Pilipinas. Hindi naman kasi tayo panghabang buhay na magtatrabaho dito sa abroad. Mas maganda pa rin kasi kapag doon ka sa sarili mong bansa. Pero dahil nga may kanya-kanya tayong kaisipan, hindi ko alam kung anong plano nyo. Pero kapag ako talaga medyo may ipon na, balak ko na lang talaga umuwi at magnegosyo na lang. At syempre kasama mo pa ang buong pamilya mo. O siya, medyo napahaba-haba na nga rin pala itong kwentuhan natin. Sinimulan ko na nga rin pala himayin itong mga gulay. Meron nga pala tayo ditong Baguio beans at tinanggal ko lang yung pinakadulo niya. Tapos hinati ko lang ng paganyan. At isusunod ko naman dito yung isang buong repolyo. Bali tinanggal ko nga lang din pala yung matigas na part niya. Ganito nga lang din pala ang pagkahiwa ko, all goods na yan. Inubos ko na nga rin pala yung isang buong repolyo kasi konti lang din naman yan kapag naluto na. Katapos hugasan ko nga lang din pala ito ng mabuti. Ngayon naman magsasalang na ako dito ng otomatikong lutuan. Inaayos ko nga rin pala itong wire para hindi siya masunog. Tapos magsasalang na nga rin pala ako dito ng kaldero para makapag-gisa na. Dahil medyo marami yung loose oil natin kaya ito na rin yung gagamitin ko para sa panggisa. Kapag ako talaga nagigisa ay inuuna ko yung sibuyas. Pero minsan ay bawang, depende sa trip ko. Minekos-mekos ko nga lang pala ito hanggang sa lumabas yung aromatics nila. At nung medyo naaamoy ko na, inilagay ko na nga rin pala itong atay ng manok. Binudburan ko na nga rin pala ito ng 1,000 pieces na black pepper powder. Tapos mekos-mekos ulit hanggang sa lumabas yung sariling mantika niya. Tatakpan ko nga lang din pala muna ito ng mga ilang minuto. Kalipas ng mga ilang minuto, binuksan ko na nga rin pala at inilagay ko na itong green bell pepper. Isinunod ko na nga din yung Baguio bean. Tapos mekos-mekos ulit at ilalagay ko na nga rin pala itong carrots. Ayan, mekos-mekos ulit hanggang sa magsawa ka. Tinakpan ko nga rin pala ito kanina para mabilis lumambot yung mga gulay. Hinihuli ko nga rin pala ilagay itong repolyo dahil ang gusto ko nga dito sa mga gulay ay medyo half cook lang. Masarap kasi kainin yung mga gulay kapag medyo half cook lang ang pagkaluto. Pero depende sa inyo kung gusto nyo yung lotong-loto. Ngayon naman ay titimplahan ko na nga rin pala ito ng mga pampalasa. At syempre hindi talaga nawawala sa akin yung oyster sauce. Tapos maglalagay nga rin pala ako dito ng kunting soy sauce. Tansya-tansya nga lang din pala ang paglagay ko dito guys para hindi naman maging maalat. Madali lang magdagdag kapag kulang dahil kapag sobra nga ay hindi na mababawasan. At syempre binudburan ko nga rin pala ito ulit ng paminta. Tapos mekos-mekos ulit at ilalagay ko na nga rin pala itong pang-slurry natin. Cornstarch na may konting tubig nga pala ito guys para maging malapot. At pagkalipas ng ilang araw, minuto pala, eto na nga pala yung finished product natin. At syempre ano pa ba ang gagawin natin? Kumain na. Dali-dali na nga rin pala ako kumuha ng pinggan at nagsandok dito ng kanin. At syempre nagsandok na nga rin pala ako ng ulam. Kung hindi pa nga pala kayo kumakain guys, pwede nyo ako sabayan dito. Pero bago yan guys, first bite muna natin ito. Unang subo. Grabe. Hindi ko nga rin pala alam sa sarili ko kung bakit napapaggrabe ako kapag kumakain. Siguro nga expression ko lang dahil masarap ang luto ko. Kung napadaan nga rin pala ito sa inyo, baka pwede nyo namang i-follow, paki-like, share, comment naman. So ayun lang, God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!